Malaking perwisyo sa kalikasan, kalusugan at hanap buhay ng mga mangingisda kung ituring ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang paglubog ng mga motor tanker na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan noong July 25 at MTKR Jason Bradley sa Maribeles, Bataan noong July 27 at ang pagkakasadsad ng MV Mirona 1 sa Maribeles pa rin noong namang July 23. Tinatayang nasa 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng oil spill sa Cavite. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Justice na iniimbestigahan na rin nila ang umano'y pagkakasangkot ng MTKR Terra Nova sa paihi system, bagay na sinang-ayunan naman ng DILG. Ngayon, yung sinasabing paihi, ano ba yung paihi o patulo, no? May ganyang word. Ito yung para sa mga kaibigan natin, ito yung mga barko sa high seas na maski pa paano, bago i-deliver, kinukuha ng mga lilit na bangka ang langis at dinideliver para maka-evade na pagbayad ng taxes. Yung po ang tinatawag na paihi, no, yung term na yun. Basta ako naniniwala lahat ng anggulo, check-in. Number 1. Kung talagang merong ganong suspect, check-in kaagad yan. Handa naman ang Philippine Coast Guard na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang investigasyon. We assure everybody that full investigation will proceed after the oil has been cleared from the site. And the assurance also is we will impose appropriate sanctions to our people if they are found after investigation to be involved in this. But for now, we are focused on our mission, which is to prevent oil spill. Sa ngayon, prioridad ng pamahalaan ng oil spill response sa MTKR Terra Nova dahil sa naman itong nasa 1.4 million liters ng langis. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, wala pa anyang plano ang Senado na magsagawa ng bukod na investigasyon sa naturang insidente. Hindi ko alam kung may investigasyon. Ang alam ko, talagang kinausap na yata at nag-anunsyo naman yata yung Terra Nova, yung may-ari, na babayaran daw nila. Pero kahit bayaran nila, alam naman natin, di mababalik sa dati, hindi naman na maibibigay lahat ng hanap buhay na nawala, at hindi naman agara na babalik yung isda. Samantala, upang maiwasan ng aksidente sa karagatan, inatasan ng DILG ang PCG na suriin ng polisiya patungkol sa ligtas na paglalayag ng mga barko. It's about time let's review policies here. Let's look at the gaps. Baka may mga bagong teknolohiya tayo rito with the advent of the climate change, nagbabago-bago panahon. Anong pwedeng gawin nating warning systems? Number 1, warning systems. Number 2, tignan natin yung mga procedure, yung paglalayag ng barko. Number 3, tignan natin safe ba ang barko paglayag nito. Anong dapat i-check dito? At pang-apat, dapat may counter-check din. Hindi basta-basta ganon. Sa mga aerial surveillance na isinagawa ng PCG, manipis na oil sheen lamang ang kanilang nakita sa Manila Bay. Ngunit habang patuloy ang oil spill response ng pamahalaan, nananawagan naman ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na iwasan muna ang pagkain ng isda. Patuloy din nila ang BIPAR sa water sampling sa nasa 62 station sa Region 3, Metro Manila at Calabarzon Region. To avoid any lason, may toxin na ma-ingest ng ating general public. Lalo na yung oil and grease, meron silang, I believe it's more than a week. I think ang study niya. Lalo na yung sa oil spill natin. So hindi siya ganon ura-urada ang result. May third-party laboratory kasi ang may testing. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.